paglabas ng Board of Inquiry Report hinggil sa insidente sa Mama Sapano, lalong nadiin ang pananagutan ni Pangulong Aquino sa palpak ng operasyon. Kasabay nito, lumalakas ang mga panawagan sa kanyang pagbibitiw. Noong Marso 8, nagmarcha ang ilang miyembro at opisyal ng Philippine National Police. Hangad nila ang hustisya sa 44 na Special Action Force Commandos na namatay sa operasyon, kasama ang 18 mandirigmang Moro at 5 sibilyan. Samantala, labas sa mga pagdinig sa Senado at Kongreso, tila tahimik pa rin ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Pero dumaraming mamamayan ang naniniwalang dapat managot ang Pangulo sa Mama Sapano. Isa na rito si Colonel George Rabusa, isang retiradong opisyal ng AFP. Noong 2011, si Rabusa ay nakilala bilang whistleblower sa sinasabing pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng militar. Dati siyang budget officer at battalion commander ng AFP. Kaya alam niya ang pakiramdam ng mga nasa loob ng AFP at PNP na may matinding diskontento dahil sa nangyari sa Mama Sapano. Siya man ay kritikal kay Aquino. Ang assessment ko is meron talagang involvement ang ating presidente. At saka nung una sabi ni presidente, I'm giving instruction to Purisima, and Purisima is the one directing na Peñas. Pero doon sa last na interview niya nung nasa Malacanang, anong sabi niya? He gave directive to na Peñas to coordinate, di ba? For me, a two-star general cannot afford to fool the president, and he cannot also afford not to do the order of a higher authority. Ayon kay Rabusa, bahagi ng chain of command ang pagsunod ni Peñas sa utos ng kanyang commander-in-chief. At ang utos nito, sundin ang suspendidong PNP chief na si Purisima. Kung ikaw si Peñas, siyempre susundin mo yun kasi yung nag-uutos sa'yo came from the president. That is obvious na hindi naman siguro magbubulan yung dalawa doon para sabihan si Peñas ni Purisima na proceed tayo. Walang sinabi si presidente sa akin. Usapan lang natin ito. Hindi siguro ganun, di ba? Sinabi pa ng retiradong koronel na malinaw sa kanya sa kasong ito na may direktang paglohok ang tropang Kano sa Mama Sapano operation. Kahit anong sabihin mo, from start to finish, makikita mo talaga di ba? Sa mga narration ni Peñas, sa mga nakita ng mga media, sa mga lumalabas sa dyaryo, talagang may participation ng US from start to finish, which the government is really trying to hide. Meron ding umamin na SAF na hindi yata nakita sa TV yung mukha niya, na meron talagang US doon sa tactical command post ni Peñas. Mayroong US personnel na nandun. And the fact na yung FBI nasa Jensan. So, do you think, tanungin kita, do you think walang participation? It's very obvious, di ba? Para kay Rabusa, anumang benepisyong naibigay ng mga tropang Kano, hindi ito sapat na kapalit sa buhay ng mga tropang SAF at iba pang nasawi sa operasyon. Masyadong mahal yung kabayaran. Kasi for me, importante pa rin yung buhay ng tropa rather than yung mission itself Imagine, for one person, na ngayon sinasabi nila hindi naman daw pala number 1 wanted. 44 SAP troopers ang nadali. Di ba? Tapos may civilian pa and merong 18 MILF. So parang hindi commensurate doon sa yung accomplishment ng mission doon sa mga consequences or collateral damage. For as long as the relatives of those slain 44 SAP troopers hindi pa rin nasasagot yung mga katanungan nila, hindi nasosolve yung kanilang mga problema, at yung taong bayan hindi pa rin naniniwala sa mga
naririnig nila sa gobyerno, ay magtutuloy-tuloy itong kwan na ito. Hindi titigil ang pagkilos hanggat hindi lumalabas yung katotohanan. Kaya sabi nga nila, sinabi ko rin ito doon sa Senate hearing nung nag-appear ako noong 2011, kaya ako lumabas because the truth will set us free.